Umalis ka sa pamamahay ko, Pearl. Lumayas ka. Pagpapalayas kay Pearl nang kinakasama niyang si Reynold na itinuturing niya na ring asawa. Kitang-kita ang kawalan ng hiya sa mukha ng lalaking 3 taon niyang minahal. Sa likod nito, nakatayo ang isang babaeng mas bata. Nakangisi habang nakakapit sa braso ni Reynold. "Reynold, buntis ako." Humihikbing pakiusap ni Pearl. Napahawak siya sa kanyang malaking tiyan. Anumang araw, nakatakda na siyang isilang ang kanilang kambal na anak. "Hindi mo ko pwedeng paalisin. Maawa ka sa akin at sa magiging anak natin." "Wala akong pakialam." Bulyaw ng lalaki. Lumapit ito sa kanya at dinuro siya sa muka. "Hindi ko na problema yan. Ayoko na sa'yo, Pearl. Ayoko na sa boring na katulad mo. Gusto kong umangat at hindi ikaw ang nakikita kong kasama. Pati ang mga dinadala mong yan, pabigat kay sa akin." Labis na sakit sa puso ang naramdaman ni Pearl. Ang lalaking pinagsilbihan niya, ang lalaking nangakong magiging katuwang niya habang buhay, ay ibang-iba na at pinagsasalitaan na siya ng ganun. "Reynold, hindi mo pwedeng." "Manahimik ka." Putol ni Reynold. Hinawakan niya si Pearl sa braso at walang pakundangang dinala sa pinto. "Reynold, ang mga gamit ko, kahit ang mga damit lang na mga sanggol." "Wala kang dadalhin na kahit ano. Umalis ka na kung ayaw mo masaktan." Pananakot ni Reynold. Ang talim ng mga mata nito, nagpakita na seryoso ito sa kanyang banta. Kaya walang nagawa si Pearl kundi ang umalis na lamang. Labis na sakit ang kanyang naramdaman pagkatapos niyang ipaglaban si Reynold sa kanyang mga magulang, pati sa mga kamag-anak niya. Ganun ang gagawin ng lalaki sa kanya. Pinalayas siya sa bahay kung saan pera na naiwan ng kanyang mga magulang ang pinambili roon. Gusto niyang manlaban at ipaglaban ang karapatan niya. Pero baka mapano naman ang mga anak niya. Sa nakikita pa naman niya, baliw na baliw si Reynold sa bago nitong babae. Kaya naglakad si Pearl nang walang patutunguhan. Ang tanging liwanag lang ay nagmumula sa mga poste ng ilaw sa kalsada. Wala siyang pera, wala siyang saplot na panlamig, at higit sa lahat, wala siyang matatakbuhan. Biglang napatigil si Pearl. Grabing kirot ang gumuhit mula sa kanyang balakang patungo sa kanyang puson. Napasigaw siya sa sakit at napaluhod sa semento ng bangketa. "Diyos ko, huwag mo na ngayon." Dasal niya habang pinagpapawisan ng malapot sa gitna ng gabi. Naramdaman niyang pagdaloy ng maligamgam na likido sa kanyang mga binti. Pumutok na ang panubigan niya. Mag-isa siya. Walang tao at walang sasakyang dumadaan. "Tulong! Tulungan niyo ako!" Ang mahinang tinig niya na halos lamunin ng ingay ng hangin. Sa kabutihang palad, isang babaeng naglalakad pa uwi mula sa kanyang night shift ang nakarinig sa kanya, si Nurse Elena. "Diyos ko, Miss, anong nangyayari sa'yo?" Patakbong lumapit si Elena at agad na sinuri si Pearl. "Manganganak ka na, lumabas na ang ulo ng bata." "Masakit, tulungan mo ko please." "Huminga ka ng malalim. Nurse ako, tutulungan kita." "Sige, sa bilang ng 3, umiri ka ha?" Utos ni Elena habang hinahanda ang sarili sa isang emergency delivery sa gilid ng kalsada. Habang nagpapatuloy ang mahirap na proseso, isang marangyang sasakyan ang biglang huminto sa tapat nila. Bumukas ang pinto at lumabas ang isang eleganteng babae, si Doktora Cristina Enriquez, kasama ang kanyang binatang anak na si Liam. Pauwi na sana ang mag-ina nang madaanan sila Pearl. Tingin nila, kinakailangan ng tulong ng mga ito, kaya pinatigil ng doktora ang pagmamaneho ng anak niya. "Anong nangyayari rito? Doktora ko, hayaan niyo akong tumulong." Deklarasyon ni Doktora Cristina nang makita ang sitwasyon. Agad itong lumuhod sa tabi ni Elena upang gabayan ang panganganak. "Liam, kumuha ka ng malinis na tela at alcohol sa likod ng kotse. Bilisan mo." Agad naman na kumilos ang anak nito. Sa tulong ng 2 profesional at sa gitna ng maruming kalsada, umalingaw-ngaw ang unang iyak ng sanggol, kasunod agad ng isa pa. Una ang lalaki at sunod ang babae. Kambal sila, isang lalaki at isang babae. Nakangiting sabi ni Doktora Cristina habang maingat na binalot ang mga sanggol sa malilinis na tela mula sa kanyang sasakyan.
Tumingin si Pearl sa kanyang dalawang anak. Sa kabila ng sakit at kawalan ng awa na dinanas niya kay Reynold, naramdaman niya ang isang kakaibang lakas. Tumingin siya kay Doktora Cristina at kay Nurse Elena na may mga luhang puno ng pasasalamat, hanggang sa nagpaalam na ang nurse na kailangan na nitong umuwi, kaya naiwan siya sa mag-ina. "You're fine now. I'm Doktora Cristina Enriquez. And with me is my son Liam. Nasaan ba ang mga ama ng anak mo?" Pinalayas po niya ako. Mabilis na sagot ni Pearl dahil iyon na rin naman ang totoo, kaya bakit pa siya magsisinungaling? Nang mga oras na yon, labis-labis na galit ang kanyang naramdaman para sa dating kinakasama. "Huwag kang mag-alala. Tutulungan kita. Tutulungan ka namin ng anak ko." Tumingin pa ito sa anak na seryoso lang ang muka, at gaya ng sinabi nito, ang doktora ang tumulong sa kanya. Hindi na halos maramdaman ni Pearl ang kanyang katawan nang dalhin siya ni na Doktora Cristina papasok sa loob ng malaking mansyon. Para siyang lumulutang sa pagitan ng pagod at sakit. "Dito muna kayo," mahinahong sabi ni Doktora Cristina. Nakahiga na siya noon sa kama sa loob ng isang kwarto, habang ang kanyang kambal nandoon din sa loob ng isang crib. Hindi na napigilan ni Pearl ang mapaluha, hindi dahil sa sakit ng panganganak, kundi dahil sa bigat ng lahat ng nangyari sa kanya sa iisang gabi. "Salamat po," mahina niyang bulong, halos hindi marinig. Hindi siya sinagot agad ng doktora. Bagkus, tiningnan muna nito ang kambal na sanggol. "Magpahinga ka muna. Kailangan mong maging matatag para sa mga anak mo. At hindi mo kailangan ng walang kwentang lalaki sa buhay mo," sabi nito bago lumabas muna ng silid. Pagkasara ng pinto, doon tuluyang bumuhos ang luha ni Pearl. Hindi niya alam kung hanggang kailan siya tatagal sa lugar na iyon. Hindi niya alam kung anong kapalit ng tulong na ibinibigay sa kanya. Pero sa sandaling yun, hindi na mahalaga lahat. Ang mahalaga, ligtas ang mga anak niya. Hanggang sa hindi na malaya ni Pearl na ilang araw na pala sila doon ng kambal. Pero simula nang makarating sila doon, iisa lang ang naging pakikitungo ng anak ng doktora na si Liam, na kung ituring siya nito ay para siyang estrangherong hindi dapat pagkatiwalaan. At iyon ang dahilan kung bakit sa kabila ng pansamantalang kaginhawaan na nararanasan, ay bumabagabag pa rin kay Pearl. Hanggang sa unti-unting bumabalik ang lakas ni Pearl, at ipinagpapasalamat niya yun kay Doktora Cristina na hindi nagsawa ng pagtingin-tingin sa kanya kung okay lang ba siya. "Ang swerte ng bata dahil ikaw ang ina nila," nakangiting sabi ni Doktora Cristina habang karga ang babaeng sanggol. May pangalan na siya sa dalawa, Pietro sa lalaki at Pia naman sa babae, na apelyido niyang Season ang kanyang pinagamit. Napangiti sa narinig si Pearl. Sobra talaga siyang na-appreciate ng doktora at sapat na yun para mapasaya siya. "Salamat po." Buong puso niyang pasasalamat sa doktora. Sa mga sandaling yun, pakiramdam ni Pearl, muling nabuhay ang kanyang mama na mahal siya. Kaya ramdam niya talagang bukal sa loob na pagtulong ng doktora. Pero hindi ganoon ang nararamdaman niya tuwing kaharap si Liam. Isang hapon, habang nasa sala siya at pinapatulog ang isa sa kambal, dumating si Liam mula sa labas. Nakasuot ito ng maayos na damit, halatang galing sa trabaho. Nagtagpo ang kanilang mga mata. "Salamat," mahina niyang sabi. Saglit lang itong tumingin sa kanya bago umiwas. "Hindi mo kailangan magpasalamat sa akin. Si Mami lang ang may gusto na nandito kayo." "Naiintindihan ko po. Hindi ka naman namin lubos na kilala. Kaya malay namin kung anong klaseng tao ka." Hindi na siya nakasagot pa. Tahimik lang siyang yumuko habang hawak si Baby Pietro. At si Liam, tuluyan siyang iniwan. Sa sandaling yun, lalo niyang napatunayan sa sarili na hindi dapat siya manatili roon ng matagal. Isang gabi, tahimik ang buong mansyon. Mahimbing nang natutulog ang kambal sa kanilang kuna. Si Pearl naman, hindi pa rin dinadalaw ng antok, marahil dahil sa dami ng iniisip. Dahan-dahan siyang bumangon at lumabas ng silid upang kumuha ng tubig. Habang naglalakad sa hallway, napansin niyang may ilaw sa opisina ni Doktora Cristina. At mula roon, may naririnig siyang boses. "Mami, hindi natin siya lubos na kakilala."
Napahinto siya. Boses iyon ni Liam. Hindi natin alam kung anong klase siyang tao. Anak, hindi lahat ng tao may masamang intensyon. Pero paano kung niloloko lang tayo? Paano kung ginagamit lang niya kayo at sinasamantala lang ang kahinaan ninyo? Parang may kung anong kumirot sa dibdib ni Pearl. Gusto niyang sumagot. Gusto niyang ipagtanggol ang sarili. Pero sino ba siya para gawin yun? Kilala ko ang mga mata ng taong nangangailangan at hindi siya ganun. Sagot ni Doktora Cristina. Hindi lahat katulad ng babaeng nanloko sa'yo. Biglang natahimik ang paligid. Kaya si Pearl, tila napako sa kinatatayuan niya. Ngayon naiintindihan niya kung bakit ganun ang lalaki. Nasaktan lang ito, katulad niya. Dahan-dahan siyang umatras bago pa siya mahuli. Bumalik siya sa kanilang silid at isinara ang pinto. Pagtingin niya sa kanyang mga anak, napangiti siya. Mahal na mahal ko kayo mga anak. Masaya si Mami na ako ang kamukha niyo. Pero kahit naman hindi, tatanggapin naman niya ang mga anak niya. Kahit pabahagi sila ng lalaking sumira sa kanya. Nang biglang bumukas ang pinto, nagulat siya nang pumasok si Doktora Cristina. Gising ka pa pala. Opo, nakakatuwa talaga ang kambal. Tahimik na tumango si Pearl bago naglakas loob na magsalita. Doktora, pwede na po kaming umalis. Bakit naman? Ayoko pong maging pabigat at alam ko pong hindi ako gusto ng anak nyo. Hindi niya kami na gustong manatili rito. Hindi ka pabigat. Pero dito muna kayo at tungkol kay Liam, pagpasensyahan mo na. Masungit lang talaga yun. Ganun po siguro talaga kapag niloko. Nahihirapan ng magtiwala ulit. Oo, iha. Kaya wag mong alalahanin ang anak ko. Basta ako gusto ko, nandito kayo ng kambal. Ikaw ang tumupad sa pangarap ko na magkaroon ng anak na babae. At may mga instant apo pa. Napangiti na lamang si Pearl sa sinambit ng doktora. Muling nagdaan ang mga araw. Lingid sa kaalaman ng lahat, unti-unting napapansin ni Liam ang malaking pagbabago sa loob ng kanilang tahanan. Sa bawat pag-uwi niya mula sa kumpanya pagkatapos ng nakakapagod na maghapon, hindi nang nakakabinging katahimikan ang sumasalubong sa kanya. Naririnig niya ang masasayang tawa at awitin ng kanyang ina habang karga-karga ang kambal. Ang dating malungkot at tila walang buhay na mansyon ay napalitan ng init, sigla at pag-asa. Bagay na matagal nang nawala simula nang namatay ang kanyang ama. Kung saan nabawasan ang saya sa kanilang buhay. Siya ay nag-aral sa ibang bansa para masiguradong mapapatakbo niya ng ayos ang naiwan nitong kumpanya. Habang ang mami niya naman ay alam niyang nilublob ang sarili sa trabaho. Isang gabi, bago pumasok sa loob ng bahay si Liam, naupo muna siya sa loob ng kanyang kotse habang patay ang kanyang makina. Hawak niya sa kanyang mga kamay ang isang brown na envelope. Ito ang opisyal na ulat mula sa pribadong investigador na kinuha niya upang busisiin ang buhay ni Pearl. Nagpa-background check siya dahil nga kasi sa kanyang trauma. Nais niyang makasiguro na hindi isang impostor o manggagamit ang kanilang pinatutuloy. Dahan-dahan niyang binuksan ng sobre at binasa ang bawat pahina sa ilalim ng maliit na ilaw ng kotse. Habang binabasa ang mga detalye, unti-unting binalot ng matinding pait at pagsisisi ang puso ni Liam. Malinis ang record ni Pearl. Ito'y galing sa isang disenteng pamilya. Ngunit naulila nang mamatay ang kanyang mga magulang dahil sa isang aksidente. Ang pinakamasakit pa sa ulat, ang bahay na tinitirhan nila ng kanyang dating kinakasama na si Reynold ay binili gamit ang perang pamana at pinaghirapan ng mga magulang ni Pearl. Niloko ito ni Reynold, ipinagpalit sa mas batang babae, ninakawan ng karapatan sa sarili niyang pamamahay at pinalayas ng walang awa sa gitna ng gabi habang nag-aagaw buhay sa sakit dahil sa kanyang kabuanan. Ano ba tong nagawa ko? Bulong ni Liam sa sarili, sabay hilamos sa kanyang muka gamit ang dalawang kamay. Sana ginawa ko to agad bago ko siya hinusgahan at pinagsalitaan ng masasakit. Napakawalang puso ko para isipin na katulad siya ng babaeng nanloko sa akin. Pareho lang pala kaming biktima, ngunit mas matindi pa ang pinagdaanan niya. Puno ng bigat sa dibdib,
na lumabas ng kotse si Liam at pumasok sa mansyon. Habang naglalakad sa hallway patungo sa kanyang silid, nakita niya ang kanyang ina na kalalabas lang mula sa silid ni Pearl matapos tulungang patulugin ng mga bata. Nang makalayo ng doktora at masigurong tahimik na ang paligid, dahan-dahang lumapit si Liam sa pinto ng kwarto ni Pearl. Bahagya itong nakabukas. Kumatok siya ng marahan upang hindi magulat ang nasa loob, tsaka niya binuksan. Nagliligpit si Pearl ng mga bagong labang lampin at damit ng sanggol nang makitang bulto ni Liam na nakatayo sa may pinto. Pearl, pwede ba tayong mag-usap kahit sandali lang? Seryoso, mababa at may kakaibang lambot ang tono ng boses ni Liam. Sige po, sir. Sagot ni Pearl, bahagyang lumayo sa kuna ng mga bata upang hindi sila magising sa kanilang pag-uusap. Pumasok si Liam sa loob ng silid, diretsong tumingin sa mga mata ni Pearl nang walang pag-aalinlangan. Nais ko sanang humingi ng matinding tawad sa'yo. Tawad po? Para saan po, Sir Liam? Sa lahat ng mga personal na pambabatikos, lamig at pagdududa ko sa'yo nitong mga nakaraang araw. Hinusgahan kita nang hindi kita nakikilala. Inisip kong may masama kang intensyon kay Mami at ginagamit mo lang ang kahinaan ng pamilya namin. Ngayong alam ko na ang buong katotohanan tungkol sa nangyari sa'yo at napagtanto kong napakawalang kwenta at napakalupit na mga binitiwan kong salita. Patawad, Pearl. Sana mapatawad mo ko. Saglit na naging bingi ang buong paligid para kay Pearl. Hindi niya kailanman inaasahan na ang isang marangya, makapangyarihan at tila malamig pa sa yelo na lalaking tulad ni Liam, isang CEO ng malaking kumpanya, ay magagawang humingi ng tawad sa isang tulad niya. Nakita ni Pearl ang tunay na pagsisisi sa mga mata ni Liam. Malayo sa mapanghusgang tingin na ipinapakita nito noong mga nakaraang araw. Hindi niyo naman po kailangang humingi ng tawad. Naiintindihan ko naman po kung bakit kayo naging maingat at masungit sa akin nung una. Proteksyon lang naman po yun para sa mami ninyo. Dahil sa panahon ngayon, mahirap na talagang magtiwala ng mabilis. Hindi po masamang maging maingat. Bahagyang gumaan ang pakiramdam ni Liam. Napalingon siya sa malaking kuna kung saan magkatabing mahimbing na natutulog sina Pia at Pietro. Isang bahagyang ngiti ang sumilay sa labi ng binata. Napakaswerte ng dalawa dahil ikaw ang naging ina nila. Sa kabila ng lahat ng kalupitan ng ex mo, pinili mong maging matatag at mabuhay para sa kanila. Naantig ang puso ni Pearl sa narinig. Ang mga salitang yun nagbigay sa kanya ng lakas ng loob upang ilatag ang kanyang plano para sa hinaharap. Hindi niya pwedeng iasa ang buong buhay nila sa kabaitan ng pamilya Enriquez habang buhay. Sir Liam, kung okay lang po sa inyo, may hihilingin sana ako. Isang malaking pabor. Ano yun? Sabihin mo lang. Kung maaari po sana, pwede po ba akong mag-apply ng trabaho sa kumpanya ninyo? Kahit anong posisyon po, kahit pinakamababa tulad ng tagalinis o tagasagot ng tawag, basta marangal at may sahod. Gusto ko pong magsumikap at magkapera para sa kinabukasan ng mga anak ko. Ayoko din pong tuluyang maging pabigat sa inyo at kay Doktora Cristina sa mahabang panahon. Gusto kong patunayan na kaya kong tumayo sa sarili kong mga paa. Napakunot ang noo ni Liam, ngunit sa pagkakataong to, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa matinding pag-aalala para sa kalusugan ni Pearl. Magtatrabaho ka kaagad? Paano ang kambal kung magtatrabaho ka? Masyado pa silang maliit, Pearl. Kailangan pa nila ng gatas at kalinga ng isa sa bawat oras ng araw. Kaya ko naman pong gawan ng paraan, sir. O kaya kapag... Wag muna ngayon, Pearl. Magpalakas ka muna. Kapag nakailang buwan na ang kambal at kapag medyo malalaki na sila at kapag nakarecover ka na talaga ng buo, physically, mentally at emotionally, ako mismo ang personal na mag-aasikaso ng pagpasok mo sa kumpanya. Hahanapan kita ng maayos na posisyon na angkop sa'yo. Sa ngayon, dito ka muna sa mansyon. Alagaan mo muna sina Pia at Pietro. Huwag mo nang isipin ang pagiging pabigat dahil si Mami mismo ang sumisigla tuwing narito kayo. Ituring mo na rin itong tahanan mo. Salamat. Maraming salamat, Sir Liam. Hindi ko po malilimutan ng kabutihang to. Magpahinga ka na. Gabi na rin. Huling bilin ni Liam bago dahan-dahang tumalikod at lumabas ng silid upang isara ng bahagya ang pinto. Pagkasara ng pinto,
Napasandal sa pader si Liam ng madilim na hallway. Huminga siya ng malalim, itinaas ang ulo at sa unang pagkakataon, matapos ang ilang taong pagkakakulong sa lungkot, pait at galit dahil sa nakaraang kabiguan sa pag-ibig, isang malawak, tapat at totoong ngiti ang gumuhit sa kanyang muka. Pakiramdam niya, may kung anong bigatang nawala sa kanyang dibdib. Okay na sila ni Pearl. Kinabukasan, habang pababa si Liam sa grand staircase para pumasok sa trabaho, narinig niya ang tawanan mula sa kanilang sala. Doon nakita niya si Pearl na hawak ang umiiyak na si Pietro, habang si Doktora Cristina naman kinakarga ang nakangiting si Pia. Ang hindi niya inaasahan ay ang biglang paglingon ni Pearl sa kanya na may kasamang magaan na ngiti. Magandang umaga, Sir Liam. Mag-ingat po kayo sa pagpasok. Salamat, Pearl. Magandang umaga rin sa inyo. Tugon ni Liam na may kasamang bahagyang ngiti bago tuluyang lumabas ng pinto. Naiwang nakatulala si Doktora Cristina, hindi makapaniwala sa kanyang nasaksihan. Nang gabi ring yun, pagka-uwi ni Liam mula sa opisina, hinarang niya ang kanyang anak sa library. Liam, anak, maaari ba tayong mag-usap kahit sandali? Siyempre naman, Mommy. May problema po ba? Naku, wala. Napakabuti ng pakiramdam ko, anak. Ang totoo niyan, masayang-masaya ako. Panimula ng ina habang umuupo sa tapat ng desk ng anak niya. Kaninang umaga, nakita ko kung paano kayo magbatian ni Pearl. Nakakagulat dahil nawala na ang matigas at malamig mong pakikitungo sa kanya. Paano nangyaring bigla kayo naging malapit at komportable sa isa't isa? Huminga ng malalim si Liam, binuksan ng drawer at inilabas ang brown envelope na naglalaman ng background check ni Pearl. Iniabot niya ito sa kanyang ina. Ano naman to? Pinaimbestigahan ko si Pearl, Mommy. Gusto ko lang masigurong ligtas ka at hindi tayo niloloko ng kung sinong estranghero lamang. Alam niyo naman ang pinagdaanan ko sa ex-girlfriend ko. Napailing si Doktora Cristina. Bahagyang sumeryoso ang muka, ngunit walang galit. Anak, hindi ko na ginawa yan dahil sapat na sa akin ang nakikita ng aking mga mata at nararamdaman ng aking puso. Alam kong mabuting tao si Pearl. Mula pa lang sa unang sulyap ko sa kanya sa kalsada. Pero ano ang nalaman mo? Isa siyang mabuting babae at walang bahid ng dumi. Naulila siya at ang bahay nila ng lalaking yun. Binili gamit ang perang pamana ng mga magulang ni Pearl. Pero niloko siya ng walang kwentang lalaking yun. Ipinalit sa mas bata at pinalayas ng walang bitbit na kahit ano habang kabuanan niya. Paliwanag ni Liam na may bakas ng matinding galit sa kanyang boses para sa naging kasama ni Pearl. Kaya pumasok ako sa silid niya kagabi para humingi ng tawad sa mga panghuhusga ko. Mali ako, Mami. At humingi rin siya ng pabor na kung pwede, mag-apply siya sa kumpanya natin kapag nakabawi na siya ng lakas. Naluha sa kagalakan si Doktora Cristina habang binabasa ang ilang bahagi ng ulat. Mas lalo ko nakasigurado ngayon na tamang-tama ang desisyon kong tulungan siya. At higit sa lahat, masayang-masaya ako, Liam. Dahil tulad ko, okay na rin sa'yo na narito ang mag-iina sa mansyon natin. Lumipas sa mga linggo at buwan at ang pananatili ni Pearl sa mansyon nagdala ng mas malalim na pagbabago. Hindi lang ang kanyang kambalang binibigyang alaga at atensyon ni Pearl, kundi pati ang mag-inang Enriquez. Dahil sa kanyang likas na kabaitan at pasasalamat, palagi niyang tinitiyak na maayos ang kalagayan ng mga taong tumulong sa kanya. Isang hapon, habang tulog ang kambal na sina Pia at Pietro sa kanilang kuna, dahan-dahang bumaba si Pearl sa kusina. Nakita niya roon si Doktora Cristina na nakaupo sa may counter, tila pagod at may hinahanap. Doktora Cristina, may kailangan po ba kayo? Pearl, medyo sumasakit kasi ang ulo ko eh. Hinahanap ko ang aking maintenance para sa alta presyon. Dalawa kasi ang stock ko dito at sa kwarto. Pero hindi ko mahanap ang dito. Hindi ko naman magawang umakyat. Naku, wag na po kayong umakyat. Ako na po ang kukuha. Mabilis na sabi ni Pearl. Agad siyang tumakbo sa silid ng doktora at kinuha ang gamot. Ito na po ang gamot niyo, doktora, at uminom po kayo ng maraming tubig. Salamat, Pearl, sa pag-aalaga mo sa akin. Maliit na bagay po ito kumpara sa buhay na ibinigay ninyo sa amin ng mga anak ko. Alam mo, Pearl, mas lalo kong napatunayan na
tama ang desisyon kong mag-retire na sa pagiging doktor sa hospital. Sa pananatili ko rito sa mansyon, nagkaroon ako ng pagkakataon na magabayan ka tang kambal. Para sa akin, Pearl, anak na babae na ang turing ko sa'yo. May anak na akong babae ngayon. Naiyak si Pearl sa narinig at agad na niyakap ang doktora. Salamat po, Mama Christina. Maraming salamat po. Hindi lang kay Doktora Christina nagpakita ng kalinga si Pearl. Isang gabi, bandang 9:00, bumukas ang pinto ng mansyon. Pumasok si Liam, nabagsak ang mga balikat, maluwag ang kurbata at halatang pagod na pagod. Nagulat siya nang makitang nakaupo sa sala si Pearl. Pearl, bakit gising ka pa? Masyado ng gabi ah. Inaantay ko po kayo. Alam ko pong pagod kayo mula sa opisina. Ipagtitimpla ko po kayo ng mainit na kape para mabawasan ang pagod ninyo. Wag na, Pearl. Nakakaya naman sa'yo. Magpahinga ka na lamang. Naku, madali lang naman po to. Maupo na rin po kayo dyan. Pagkalipas ng ilang minuto, bumalik si Pearl na may dalang tasa ng perpektong tinimplang kape. Eksakto sa lasa na gusto ng binata. Hindi masyadong matamis ngunit matapang. Inilapag niya ito sa maliit na lamesa sa harap ni Liam. Salamat, Pearl. Napakasarap ng timpla mo. Mabuti naman po kung nagustuhan nyo. Sige po, maiwan ko na kayo para makapag-relax kayo ng mag-isa. Naiwan si Liam na nakatingin sa tasa ng kape. May kakaibang pintig sa kanyang puso na matagal niyang hindi nararamdaman. Labis na na-touch ang mag-ina sa pambihirang kalinga at pagmamahal na ipinapakita ni Pearl araw-araw. Kinabukasan, habang nasa kanyang opisina si Liam, hindi niya maiwasang mag-isip habang nakatingin sa malaking bintana ng kanyang executive suite. Isang matinding galit at pagtataka ang namayani sa kanyang isipan para sa dating kinakasama ni Pearl na si Reynold. Napakawalang kwentang lalaki. Bulong ni Liam sa sarili habang mariing nakakuyom ang kanyang kamao. Paano niya nagawang itapon at saktan ng isang babaeng tulad ni Pearl? Isang babaeng napakaasikaso, napakabuti at kayang magsakripisyo para sa pamilya. Sa kanyang palagay, sinayang ng lalaking yon ang isang natatanging kayamanan na hinding-hindi na nito muling makikita pa sa iba. Alam ni Liam na ipinalit lang ni Reynold si Pearl sa isang mas bata at marahil ay mas mukhang marangyang babae. Sa bagay ayon sa ulat, mapera ang pamilya ng bagong babae kaya hindi na nakakapagtaka kung bakit nasilaw ang ambisyosong lalaki. Ginamit nito ang pera upang iwan ang kanyang totoong pamilya para sa pansariling pag-angat. Pero darating ang araw na pagsisisihan mo ang ginawa mo, Reynold. At sa oras na yon, huli na ang lahat. Saad ni Liam sa kanyang sarili. Nang gabing yon, maagang umuwi si Liam sa mansyon. Saan? Maaga ka ngayon ah. Masayang bati ng doktora. Yes, ma'am. Tinapos ko agad ang mga kailangang pirmahan para makauwi ako ng maaga. Alam mo, San, sobrang sanay na ako na narito si Pearl at ang kambal sa mansyon natin. Pakiramdam ko, kung aalis sila rito, babalik muli sa pagiging malungkot at madilim ang bahay na ito. Silang nagbigay sa akin ng dahilan para ngumiti araw-araw. Ako rin, Mami. Sanay na akong nandito sila. Masaya akong makita na sumasaya ka dahil sa mag-iina. Hindi maamin sa mami niya na maging siya napapasaya ng mag-iina. At tulad ng mami niya, hindi niya na rin kaya pang mawala ang mag-iina sa kanilang buhay. Mabilis na lumipas ang mga buwan sa mansyon ng mga Enriquez. Ang dating mga sanggol na binalot lang sa malinis na tela sa gilid ng kalsada, mabilis na lumaki sa ilalim ng nag-uumapaw na pagmamahal. Hanggang sa sumapit ang araw na pinakahinihintay ng lahat, ang unang kaarawan ni na Pietro at Pia. Naghanda sa mansyon ng isang simple, ngunit napakasayang selebrasyon. May mga makukulay na lobo, masasarap na handa, at malalakas na tawa ng kambal. Walang pagsidlan ang kaligayahan sa puso ni Pearl habang pinagmamasdan ng kanyang mga anak. 1 taon na ang mga ito. Nalagpasan nila ang unang taon ng malusog, ligtas at masaya. Kahit na umabot ang mga ito sa ganoong edad nang hindi kasama ang walang kwentang ama na nagtaboy sa kanila. Happy birthday mga anak! Bulong ni Pearl habang pinupunasan ng luha ng kagalakan sa kanyang mga mata. Oh, Pearl, bakit umiiyak ang aking magandang anak? Malambing na patanong ng Mama Christina niya sabay haplos sa likod ni Pearl. Hindi na Doktora Christina ang tawag niya rito,
kundi Mama Christina. Dahil tunay na ina na ang turing niya rito. Wala po to. Labis lang po akong masaya. Hindi ko akalain na aabot kami sa ganito. Sagot ni Pearl, sabay baling kay Liam na kasalukuyang nakikipaglaro kay Pia at Pietro. Wala na ring sir sa pagitan nila. Kapag nasa bahay, Liam na lang ang tawag niya rito. Ayon na rin sa hiling ng lalaki. Nang matapos ang handaan at makatulog na ang bata dahil sa pagod, naupo silang tatlo sa veranda para magpahinga. Tumingin si Pearl sa mag-ina. Puno ng emosyon ang mukha niya. Mama Christina, Liam, gusto kong magpasalamat sa inyong dalawa ng buong puso. Kung wala kayo at ang nurse nung gabing yun sa kalsada, at kung hindi nyo kami kinupkup dito, hindi ko alam kung makakaya ko ba. Baka kung saan na kami pinulot ng kambal. Utang ko sa inyo ang buhay namin. Mabilis na umiling si Liam. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Pearl. Huwag mong sabihin yan, Pearl. Ang totoo, kami ang dapat magpasalamat sa iyo. Nagpapasalamat ako na dumating ka at ang kambal sa buhay namin ni Mami. Kayo ang nagbalik ng buhay at saya sa mansyong to. Totoo yun, Iha. Hulog kayo ng langit sa amin. Pagsang-ayon naman ng Mama Christina niya habang nakangiti. Doon na sinabi ni Pearl ang kanyang plano. Ngayong 1 taon na po ang mga bata at malalaki na sila. Sa tingin ko po, oras na para tuparin ko naman ang pangarap ko. Gusto ko na pong magtrabaho. Kailangan ko nang magsimulang makaipon para sa future ng kambal. Hindi naman po pwedeng habang buhay na lang ako aasa sa inyo. Gaya nga ng napagkasunduan, hindi matanggihan ni Liam ang hiling ni Pearl dahil alam niyang may punto naman ito. Upang masigurong ligtas pa rin si Pearl at nasa ilalim ng kanyang pangangalaga, ipinasok niya ito sa kanyang kumpanya bilang kanyang personal na sekretarya. Ngunit habang lumilipas ang mga linggo, napagtanto ni Liam na parang hindi magandang desisyon ang ginawa niya. Si Pearl na bihira lang mag-ayos sa mansyon, ngayon ay naka-corporate attire. Lalong lumitaw ang taglay nitong pambihirang ganda. Ang kanyang mapungay na mga mata, ang makinis na balat at ang kanyang natural na grasya sa bawat pagkilos. Dahil dito, mabilis siyang naging sentro ng atensyon ng buong opisina. Maraming mga empleyado, partikular na ang mga lalaking board members at mga manager mula sa ibang departamento ang madalas magdahilan na may pipirmahang dokumento para lamang makalapit at makipag-usap sa kanya. Isang hapon, habang nasa loob ng kanyang glass wall office si Liam, nakita niyang nakatayo sa desk ni Pearl ang isa sa kanyang mga empleyado. Malawak ang ngiti nito at halatang nagpapalipad hangin sa kanyang sekretarya. Si Pearl naman, magalang lang na sumasagot, ngunit halatang naiilang. Nanginig ang panga ni Liam sa kanyang nakikita. Mariin niyang binitawan ang kanyang mamahaling panulat at tumayo. Sa pagkakataong yon, hindi na maikakaila pa ni Liam ang matinding selos na nararamdaman niya. Selos nga to, bulong niya sa sarili habang nakatanaw sa labas. Sa loob ng maraming buwan na nakasama nila si Pearl sa mansyon, hindi niya namamalayan na unti-unti na pala siyang nahuhulog ng tuluyan dito. Paano ba namang hindi? Ang araw-araw na pag-aalaga nito sa kanya, ang pagtitimpla ng kape kapag ginagabi siyang umuwi, ang pag-aalala sa kalusugan ng kanyang ina, at ang kanyang pagiging isang mapagmahal na ina sa kambal. Lahat ng iyon, dahan-dahang bumasag sa kanyang takot na muling magmahal. Mahal na niya si Pearl at hindi niya kayang makitang maibang lalaking tumitingin dito. Nang makaalis ang manager, agad na pinindot ni Liam ang intercom. Pearl, pumasok ka sa opisina ko ngayon. Dalhin mo ang mga schedule para sa susunod na linggo. Opo sir, papasok na po. Sagot ng malambing na tinig sa kabilang linya. Pagpasok ni Pearl, agad niyang isinara ang pinto. Hawak niya ang isang folder at lumapit sa tapat ng table ni Liam. Napansin niya ang kakaibang seryosong aura ng lalaki. Ito na po ang schedule niyo para sa susunod na linggo, sir. Pearl, tawag niya sa pangalan nito. Mababa at baritono ang boses. Hindi ko gusto ang ideyang iiwan mo kami ni Mami. Ang ideyang mahihiwalay kayo sa amin at aalis sa mansyon. Hindi ko yun gusto, Pearl. Napakunot ang noo ni Pearl. Labis na nagtaka sa biglaang pahayag ng kanyang boss. Sir, hindi naman po sa ganun. Ang sa akin lang naman po, nahihiya na po ako sa inyo. At isa pa,
Kailangan ko maging independent para sa mga anak ko. Hindi mo ba naiintindihan, Pearl? Importante na kayo sa akin. Napakahalaga nyo na sa buhay ko. Mahal ko na kayo ng mga bata. Parang tumigil ang mundo para kay Pearl. Napaawang ang kanyang mga labi. Hindi makapaniwala sa kanyang mga narinig. Sir Liam? Pero kung hindi tayo pareho ng nararamdaman, kung natatakot ka pa dahil sa nakaraan mo, handa akong maghintay. Patuloy ni Liam. Handa akong ligawan ka, Pearl. Patutunayan ko sa'yo na hindi lahat ng lalaki katulad ng naging ex mo. Pero may mga anak ako, Liam. Babae akong may bitbit na 2 bata. Isang malaking responsibilidad yon. At baka maging mantsa lang ako sa pangalan ng pamilya ninyo. Tanggap ko sila. Tanggap ko sila, Pearl. Tanggap sila't mahal sila ni Mami na parang tunay na mga apo. Kaya anong problema? Ang tanging tanong ko lang ay kung may puwang ba ako dyan sa puso mo. Napatitig si Pearl kay Liam. Unti-unting nanggilid ang luha sa kanyang mga mata hanggang sa tuluyan itong pumatak sa kanyang mga pisngi. Nagulat si Liam nang makita ang pag-iyak ng babae, kaya mabilis hinawakan ng balikat nito. Pearl, bakit ka umiiyak? May nasabi ba akong masama? Patawad kung nabigla kita. Hindi, Liam. Hindi. Pag-iling ni Pearl habang pinupunasan ang kanyang luha, ngunit patuloy pa rin ang pag-agos. Umiiyak ako kasi dahil nahulog na rin ako sa'yo. Matagal na, Liam. Simula nung gabi-gabi mo kong sinasabihan na magpahinga. Simula nung tinanggap mo kami. Pero paulit-ulit kong sinasabi sa sarili ko na hindi dapat, hindi pwede. Dahil hindi tayo bagay. Isa lang akong mahirap at sawing babae na tinulungan ninyo ng mami mo. Sino ba naman ako para pangarapin ka? Nang marinig ang pag-amin ni Pearl, parang nabunutan ng tinik sa dibdib si Liam. Isang malawak at napakatamis na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Huwag mong sabihin yan, Pearl. Ikaw, kayong mag-iina ang muling nagbigay ng kulay sa madilim at walang buhay naming mundo ni Mami. Ikaw ang nagturo sa akin na magtiwala at magmahal muli. Nang walang pag-aalinlangan, hinalikan niya ng matagal at puno ng pagmamahalang noo ni Pearl. Habang mahigpit itong niyakap sa kanyang dibdib, ramdam na ramdam ni Pearl ang kaligtasan at init sa mga bisig ng lalaki. Salamat, Pearl. Pangako aalagaan kita. Aalagaan ko kayo ng kambal habang buhay. Kayo na ang buhay ko. Sa loob ng tahimik na opisina, habang magkayakap ang dalawa, alam nilang tapos na ang panahon ng pagtatago ng nararamdaman at pagiging sawi sa dating pag-ibig. Kaya hindi na nga nagsayang pa ng oras si Liam. Matapos ang pag-uusap na iyon sa kanyang opisina, talagang naging marubdob ang kanyang kagustuhan na wag nang makawala pa si Pearl sa kanyang buhay. Ayaw niyang bigyan ng pagkakataon ng tadhana na ilayo pa ang mag-iina sa kanya. Kaya naman sa loob lamang ng ilang buwan na puspusang pag-aayos ng mga papeles, ginawa niyang Enriquez si Pearl. Isang simple ngunit napaka-eleganteng garden wedding ang naganap. Suot ni Pearl ang isang napakagandang gown. Naroon ang kanyang mama Christina na walang tigil sa kakapahid ng luha dahil sa wakas ang pangarap nitong magkaroon ng opisyal na anak na babae at buong pamilya ay natupad na. Dumalo rin sa kasal ang iba pang miyembro ng pamilya Enriquez, ang mga tito, tita at mga pinsan ni Liam. Nung unay labis ang kaba sa dibdib ni Pearl. Natatakot na baka husgahan siya ng mga ito dahil sa kanyang nakaraan at dahil may bitbit na siyang 2 anak. Ngunit laking gulat niya nang isa-isa siyang yakapin ng mga ito pagkatapos ng seremonya. Welcome to the family, Pearl. Masayang bati ng tita ni Liam habang siya niyayakap. Huwag kang mahiya sa amin. Matagal ka nang naikwento sa amin ni Christina. Sinabi niya kung gaano kakabuting babae. Napakapalad ni Liam na ikaw ang minahal niya. Oo nga, Pearl. Salamat sa pag-aalaga sa tita ko at kay Liam. Bagay na bagay kayo. Dagdag naman ang isa sa mga pinsan ni Liam. Napaiyak si Pearl sa kanyang narinig at napatingin kay Liam na nasa kanyang tabi. Inakbayan siya ng lalaki at hinawakan ng mahigpit ang kanyang kamay. Sabi ko sa'yo, asawa ko walang manghuhusga sa'yo rito. Bulong ni Liam na may malawak na ngiti. Mula ngayon, isa ka ng ganap na Enriquez. At hindi lang ikaw, pati ang mga anak natin. Gusto rin kasi ni Liam na ang kanyang apelyido na ang opisyal na ipagamit sa kambal.
dahil apelyido ni Pearl na Season ang unang nakarehistro sa mga ito. Si Liam mismong naglakad at nagpaayos ng lahat ng legal na dokumento para sa adoption at pagpapalit ng apelyido ni na Pietro at Pia. Matapos ang kasal, habang nasa reception, binuhat ni Liam ang dalawang bata na suot din ng maliliit na tuxedo at dress. Mama Christina, Liam, maraming salamat talaga. Hindi ko alam kung paano ko susuklian ang lahat. Emosyonal na sabi ni Pearl sa harap ng hapagkainan. Ano ka ba, wife? Enriquez ka na at ang dalawang to. Sina Pia Enriquez at Pietro Enriquez na sila. Araw-araw matapos ang kanilang kasal, mas lalo pang ipinapadama ni Liam kay Pearl kung gaano niya ito kamahal. Walang gabi na hindi niya sinasabi kung gaano siya pinalad at walang araw na hindi niya ipinapakita ang kanyang kalinga sa kambal. At dahil sa maliit pa ang kambal, katabi pa nga nila matulog sa kanilang malaking king-size bed sina Pietro at Pia. Ang dalawang bata nakaposisyon sa gitna habang sina Liam at Pearl ang nasa magkabilang gilid, tila nagsisilbing proteksyon ng dalawang anghel. Nang gabing yon, bandang 10:00, biglang nagising si Pearl. Marahan siyang gumalaw para tignan ang kanyang pamilya. Sa ilalim ng malamlam na liwanag ng lamp table, nakita niyang hindi pa pala tulog si Liam. Nakasandal ito sa headboard ng kama, nakayuko ang ulo at tahimik na pinagmamasdan silang mag-iina na may napakatamis ng ngiti sa mga labi. Mahal, mahinang bulong ni Pearl upang hindi magising ang kambal. Bakit gising ka pa? Anong oras na? Masama ba ang pakiramdam mo? Hindi, wife. Oh, bakit hindi ka pa natutulog? May iniisip ka ba sa opisina? Pag-aalala pa rin ni Pearl, umiling si Liam, ang kanyang mga mata na puno ng labis na pagmamahal habang nakatingin kay Pearl at sa dalawang bata. Gusto ko lang kayong pagmasdan. Gabi-gabi kapag nakikita ko kayong tatlo na natutulog ng payapa sa tabi ko, hindi ko mapigilang magpasalamat sa Diyos. Iniisip ko kung gaano ko kaswerte na binigyan niya ako ng ganito kagandang pamilya. Ayoko matulog minsan kasi baka panaginip lang lahat ng to. Napangiti si Pearl, na antig ang puso sa lalim ng emosyon ng kanyang asawa. Hindi ito panaginip, Liam. Totoong-totoo kami rito sa tabi mo, kaya sige na matulog na tayo. Baka mapuyat ka't mapagod sa opisina bukas. O sige na, matutulog na po. Mahal na mahal ko kayo. Good night, wife. Mahal na mahal din kita. Good night. Sagot ni Pearl bago sila tuluyang natulog na dalawa na may kapayapaan sa puso. Sa bawat taon na lumilipas, hindi kailanman nabawasan ng pagmamahal at atensyon ni Liam para kay Pearl at sa kambal. Sa katunayan, mas lalo pa itong lumalim. Hanggang sa makalipas ang 3 taon ng kanilang pagsasama bilang mag-asawa, isang panibagong magandang balita ang dumating. Sa edad na 3 taon ng kambal, muling nagbuntis si Pearl. Napakasaya ni Liam nang malaman ang balita. Halos magtatatalon siya sa tuwa sa loob ng klinika. Sa wakas, ipinagkaloob ng kahilingan nila na masundan ng kambal. Ganoon din si Mama Christina, na agad na nagpahanda sa mansyon para sa pagdiriwang. Salamat, Pearl. May madadagdag na naman sa ating pamilya. Mas lalong dadaming magpapasaya sa mansyon. Masayang sigaw ng matanda habang niyayakap ang kanyang anak-anakan. Isang malusog na sanggol na lalaki ang sumunod sa twins. Pinangalanan nila itong Luther Enriquez. Ang pagsilang kay Luther ay nagdala ng panibagong liwanag sa kanilang tahanan. Ngunit kahit na ipinanganak na ang bunso at kanyang sariling dugot laman, hindi kailanman nabawasan ang pagmamahal at kalinga ni Liam sa kambal. Para sa kanya, walang stepchildren o tunay na anak. Silang tatlo, pantay-pantay na mga anak niya. Mabilis muli ang takbo ng panahon hanggang sa hindi na mamalaya ni Pearl na 6 years old na pala ang kanilang kambal na anak. Ang maliit na sanggol sa kalsada noon ay mga magaganda at gwapong bata na pumapasok sa elementarya. Habang ang bunso naman nila ni Liam na si Luther ay 3 years old na rin, isang napakalikot ngunit napakalambing na bata. At ang kanilang pamilya ay may isang napakagandang tradisyon at banding ang nakahiligan. Dahil sa naging simula ng buhay ni Pearl at ng kambal sa kalsada,
Sa tulong ng mga estranghero tulad ni Nurse Elena at Doktora Cristina, naging advokasya na ng kanilang pamilya ang pagtulong sa mga taong nangangailangan. Tuwing dumarating ang dulo ng linggo o mga espesyal na okasyon, hindi sila nagpupunta sa mga mamahaling resort o ibang bansa para magbakasyon. Sa halip, ang kanilang naging family bonding ay mag-organisa ng mga charity events, feeding programs at pamamahagi ng mga tsinelas, gamot at laruan sa mga mahihirap na komunidad at mga bahay ampunan. Isang Sabado ng umaga, makikita ang pamilya sa isang maliit na barangay. Si Mama Cristina ay masayang nakikipag-usap sa mga matatanda at nagbibigay ng payong medikal, habang si Pearl at Liam naman ang namamahala sa pamimigay ng mga pagkain. Ang pinakamasaya sa lahat ay ang mga bata. Sina Pio at Pietra, sa edad na 6, marunong nang mag-abot ng mga supot ng relief goods sa mga kapwa nila bata na may kasamang malaking ngiti. Samantalang maliit na si Luther naman, buhat-buhat ni Liam habang iwinaway-gayway ang kanyang maliit na kamay para bumati sa mga tao. "Mga anak, dahan-dahan sa pag-abot ha," paalala ni Pearl habang pinupunasan ng pawis ng mga ito. "Opo, Mami, masaya po kami ni Pia na nakakatulong kami," masiglang sagot ni Pietro na may dalang talino sa kanyang murang edad. Lumapit si Liam kay Pearl. Inakbayan ito habang nakatanaw sa kanilang anak na masayang tumutulong sa mga kapuspalad. "Tingnan mo sila, wife. Napakasaya nila sa ginagawa nila." Sumandal si Pearl sa dibdib ni Liam, nakaramdam ng labis na kapanatagan at kagalakan. Sa gitna ng ingay ng mga taong nagtutulungan at sa ilalim ng maliwanag na sikat ng araw, ang pamilya Enriquez ay nagpatuloy sa kanilang misyon. Isang pamilyang nagsimula sa isang madilim na gabi sa gilid ng kalsada, ngunit ngayon nagiging tanglaw at pag-asa na para sa napakaraming tao. Isang ordinaryong tanghali sa opisina ng Enriquez Group of Companies ang biglang nabalot ng formalidad sa pagdating ng isang napakahalagang bisita. Isang kilala at iginagalang na Ginoo ang pumasok sa malawak na executive suite ni Liam. Puti na ang buhok nito. May hawak na mamahaling baston at bakas ang yaman at otoridad sa bawat kilos. "Good afternoon, Mr. Enriquez." Formal na bati ng matandang Ginoo habang nakikipagkamay kay Liam. "I've been monitoring your company's performance for the past 3 quarters. Nakikitaan ko ng napakalaking potensyal ang iyong mga bagong real estate developments at gusto kong mag-invest ng malaking kapital dito." Napakasaya ni Liam sa narinig, ngunit nanatili siyang profesional. "Good afternoon, sir. Isang malaking karangalan po ang makuha ang tiwala ninyo. Nakahanda na po ang ating mga legal team para sa initial proposal." Habang nag-uusap ang dalawa, tahimik namang nag-aayos ng mga papeles si Pearl sa kanyang sariling lamesa. Nang matapos ang maikling pagpupulong, napansin ng Ginoo si Pearl. "Is she your wife, Mr. Enriquez? Napakaganda niya." Nakangiting puna ng matanda. "Yes, sir. She is my wife, Pearl Enriquez. At ang totoo niyan, may usapan kami ng mga bata ngayon nilalabas kami para mag-lunch." Proud na sagot ni Liam habang iniaabot ang kanyang kamay kay Pearl para tumayo. Ganun ba? Kung ganun ay wag nang patagalin pa. Sabay-sabay na tayong bumaba ng building." Sinang-ayunan ni Liam at Pearl ang Ginoo. Magkahawak ang kamay ng mag-asawa habang kasabay ang matandang Ginoo sa pagpasok sa loob ng elevator. "Napakaswerte mo sa pamilya mo, Liam. Ang pamilyang pinakamagandang investment sa buhay." Wika ng Ginoo habang bumubukas ang pinto ng elevator sa main lobby ng building. "Totoo po yun, sir. Sila ang lakas ko." Tugon ni Liam habang sabay-sabay silang naglalakad palabas ng glass doors ng kumpanya, patungo sa malawak na parking bay sa unahan. Ngunit ang kapayapaan ng tanghaliang iyon, biglang naglaho nang tuluyang makalabas sila sa tapat ng gusali. Laking gulat at panlalamig ng buong katawan ni Pearl nang makita ang isang eksena sa di kalayuan. Pagkalabas ng matandang Ginoo, isang lalaking may gusgusing itsura, hapo at tila nawawalan na ng pag-asa, ang biglang sumulpot mula sa gilid ng mga poste. Si Reynold. Hindi makapaniwala si Pearl sa kanyang nakikita.
Ang dating mayabang, malupit at makasariling lalaki na nagtaboy sa kanya nung gabi ng kanyang kapanganakan ay naroon ngayon at mukhang stress, manipis ang katawan at tila ba hinahabol ang kanyang hininga habang mabilis na lumalapit sa matandang Ginoo. Sir, pakiusap naman po. Sandali lang po, pakinggan niyo naman ako. Pagmamakaawa ni Reynold habang pilit na humahawak sa braso ng Ginoo. Galit na napaatras ang matanda at marahas na itinaboy ang kamay ni Reynold gamit ang kanyang baston. Tigilan mo ko, Reynold. Ilang beses ko bang sasabihin sa iyo na ayoko nang makitang mukha mo at wala kang mapapala sa akin? Sir, pakiusap. Kahit para na lang sa anak ko. Kailangan nila ng ama. Lumuhod na halos si Reynold sa semento ng kalsada. Umiiyak at nawawala ng dignidad. Wala akong pakialam sa iyo. Akin ang apo ko. Galit na utos ng Ginoo bago mabilis na sumakay sa kanyang marangyang sasakyan at tuluyang pinasara ang pinto. Iniwan si Reynold na nakaluhod sa kalsada. Napuno ng lungkot ang mukha ni Reynold sa pag-alis ng sasakyan. Ngunit nang iangat niya ang kanyang tingin, doon siya napako sa kanyang pwesto. Sa tapat mismo ng pinto ng Enriquez Group, nakatayo si Pearl, ang kanyang mga matay nanlalaki sa gulat. Ngunit ang mas nakakuha ng pansin ni Reynold ay ang kamay ni Pearl at ni Liam na magkahawak ng napakahigpit. Pearl? Gulantang na bulong ni Reynold habang unti-unting tumatayo. Hindi makapaniwala na ang babaeng itinaboy noon at wala siyang balita ng ilang taon ay mukhang napakayaman, napakaganda at reyna ng isang tanyag na CEO. Maya-maya pa, bago pa man makahakbang si Reynold, isang pamilyar na puting SUV ang huminto sa tapat nila. Bumukas ang pinto nito at mabilis na bumaba ang dalawang bata na may bitbit na backpack. "Mommy, Daddy!" Sabay na sigaw ng kambal na sina Pietro at Pia. Mabilis silang tumakbo patungo sa kanilang mami at daddy. Sabay na yumakap sa mga binti ng kanilang mga magulang. Sumunod namang bumaba mula sa sasakyan ang Mama Cristina ni Pearl na may malawak ng ngiti habang nakaalala at hawak ang kamay ng bunsong si Luther na magtatatlong taon na. "Oh Pearl, San, nandito na kami. Kakain na ba tayo sa labas? Gutom na ang mga apo ko." Masiglang wika ng ginang. Naging salita ng tingin ni Reynold. Tumingin siya kay Pearl, tumingin kay Liam at pagkatapos ay tumitig ng matagal sa kambal na sina Pietro at Pia. "Sila na ba ang mga anak natin, Pearl?" Nangangatal na tanong ni Reynold habang sumusubok na humakbang palapit. Hindi siya pinansin ni Liam. Sa halip, hinarangan ni Liam ang paningin ni Reynold gamit ang kanyang malaking bulto at balingan ng pamilya. "Ma'am Pearl, sa sasakyan na tayo. Doon na tayo mag-usap." Mabilis na inakbayan ni Pearl si Liam at binuhat si Luther. Habang sina Pietro at Pia naman, hawak ng lola. Sumakay sila agad sa kanilang sasakyan nang hindi nililingon si Reynold. Laking pasasalamat naman ni Pearl na hindi na humabol si Reynold. Sa loob ng sasakyan habang patungo sa restaurant, nanatiling tahimik ang buong paligid maliban sa ingay at daldal ng maliit na si Luther sa kanyang likod. Napansin ni Pearl ang asawa. Ang panga nito, nakatigas at halatang may seryosong iniisip. "Mahal, okay ka lang ba?" "Ang matandang Ginoo na investor ko kanina. Siya ang ama ng babaeng pinalit sa'yo ng lalaking yun noon. Nakabalik na pala sila ng bansa matapos ang ilang taon dahil wala nang babaeng pinalit niya sa'yo. Namatay ang babaeng yun sa sakit. Mukhang habol niya ang anak nila at kapag hindi niya na mahabol dahil nakita niya na kayo, baka kayo naman ang habulin." Napakuyumang palad ni Pearl sa narinig, ngunit wala na siyang naramdamang sakit o galit para kay Reynold. Ang tanging nararamdaman niya ay ang matinding takot na baka guluhin nito ang kanilang kapayapaan. Nang makarating sila sa restaurant, humanap si Mama Cristina ng paraan para maasikaso ang 3 bata sa may play area ng kainan upang bigyan ng pribadong espasyo ang mag-asawa. Naupo sina Liam at Pearl sa isang sulok. Ngunit napansin pa rin ni Pearl na nananatiling tahimik at tila may malalim na iniisip ang kanyang asawa. Alam ni Pearl kung anong tumatakbo sa isip ni Liam. Natatakot ito na baka dahil sa pagpapakita ni Reynold, magbago ang kanyang nararamdaman o kaya maapektuhan ang kanilang pamilya. Dahan-dahang inabot ni Pearl ang kamay ng asawa sa ibabaw ng mesa at hinawakan ng napakahigpit.
Tumingin siya ng diretso at puno ng katapatan sa mga mata ng kanyang asawa. Nais na bigyan ito ng buong assurance. Mahal, makinig ka sa akin. Wala nang epekto sa akin si Reynold. Matagal nang wala. Ang lalaking yun ay isang multo na lamang ng nakaraan na hinding-hindi na muling makakapasok sa buhay ko o sa buhay ng mga anak natin. Tumingin si Liam kay Pearl, bakas ang pangamba sa kanyang tinig. Pero Pearl, siyang biological na ama ng kambal. Paano kung maguluhan ng mga bata? Ikaw ang ama nila, Liam. Walang pag-aalinlangang sagot ni Pearl habang hinahaplos ang pisngi ng asawa. Ikaw ang nagligtas sa amin sa kalsada. Ikaw ang nagpalit ng mga lampi nila. Nagpakain, nag-alaga tuwing may sakit sila at nagbigay ng pangalan sa kanila. Para sa kambal, isa lang ang daddy nila. Para sa kambal, isa lang ang daddy nila at ikaw yon. Walang sino mang makakapagpabago nun. Huminga ng malalim si Liam at sa isang sandali, unti-unting nawala ang tensyon sa mukha niya. Hinawakan niya ang kamay ni Pearl. Dinala ito sa kanyang mga labi at buong giliw na hinagkan ng ibabaw ng palad ng kanyang asawa. Thank you, wife. Thank you for your assurance. Natatakot lang ako na baka mawala kayo sa akin. Hinding-hindi kami mawawala sa iyo, Liam. Nakangiting sagot ni Pearl habang nakatanaw sa labas kung saan masayang naglalaro sina Pietro at Pia. Kasama si Luther at ang kanilang lola Christina. Sa kabila ng pagpapakita ng nakaraan, alam ng mag-asawa na ang kanilang kasalukuyan at hinaharap ay mas matatag pa sa anumang unos na darating. Nang araw na yon, maagang natapos ang mga gawain sa opisina, kaya naman napagkasunduan ng pamilya Enriquez na magtungo sa mall. Gusto ni Liam at Pearl na ipasyal ang kanilang mga anak. Magaan ang loob ng lahat, nagtatawanan habang pababa ng elevator patungo sa lobby ng building. Ngunit ang magandang mood ay biglang naputol nang makalabas sila sa glass door ng kumpanya. Doon tila ba nag-aabang sa gilid ng parking lot at nakatayo si Reynold. Mas lalo itong mukhang stress ngayon. Magulo ang buhok at ang kanyang mga mata agad na nakatutok sa kambal. Mabilis na humakbang si Reynold at humarang sa kanilang daanan. Pearl, sandali lang pakiusap. Mag-usap naman tayo. Huminga ng malalim si Pearl at naramdaman niya ang marahang paghawak ni Liam sa kanyang siko. Senyas na naroon ito para sa kanya. Reynold, anong ginagawa mo rito? At wala na tayong dapat pang pag-usapan. Tumingin si Reynold sa dalawang bata. Bakas ang pagnanais sa kanyang mga mata. Pearl, nakikiusap ako sa iyo. Gusto ko lang namang makilala ko ang mga anak natin. Ako ang totoo nilang ama. Karapatan ko yun, hindi ba? Karapatan? Ngayon mo naisip ang karapatan, Reynold? Nung gabing pinalayas mo ko ng walang bitbit na kahit ano, noong nag-aagaw buhay ako sa gilid ng kalsada para iluwal sila. Naisip mo ba ang karapatan mo bilang ama? Hindi sumagot si Reynold sa sumbat ni Pearl. Sa halip, bigla siyang lumuhod ng bahagya at mabilis na hinawakan ng braso ng dalawang bata. Mga anak, ako ang totoong daddy ninyo. Laking gulat ni Pearl sa ginawa ni Reynold. Ngunit bago pa man siya makakilos, mabilis na lumayo ang kambal. Kumalas sila sa hawak ni Reynold na may kasamang takot at inis at mabilis na nagtago sa likod ni Liam na kasalukuyang paring buhat ang natutulog na si Luther. Sumilip si Pietro mula sa likod ng hita ni Liam. Matapang ang kanyang muka kahit bata pa lamang. Hindi ka po namin, Daddy! Huwag mo kaming hawakan! Ako ang totoong nagbigay ng buhay sa inyo. Pilit na paliwanag ni Reynold na gumaralgal ang boses. Sumunod na nagsalita si Pia. Bakas ang galit sa kanyang mga mata. Hindi ka po namin, Daddy! Ang daddy lang po namin ay si Daddy Liam. Siya ang mahal na mahal namin at siyang nag-alaga sa amin mula pa nung baby kami. Napatitig si Reynold sa kambal. Nasasaktan sa kanyang naririnig. Alam naman kasi ng kambal na hindi nila tunay na ama si Liam. Maaga pa lang, ipinaliwanag na nina Pearl at Liam ang katotohanan sa kanila. Dahil ayaw ng mag-asawa na sa ibang tao pa malaman ng mga bata ang kanilang pinagmulan, mas pinili nilang maging tapat sa kambal. Alam namin na hindi namin totoong daddy si Daddy Liam. Dugtong ni Pietro habang nakatingala kay Liam bago muling binaling ang tingin kay Reynold. Pero ang Daddy Liam namin, ang nagpaka-daddy sa amin nung pabayaan at itapon mo kami nung baby pa kami. Kaya wag mo kaming guguluhin. Nang marinig ang mga salitang yun mula sa sarili niyang mga anak, parang biniyak ang puso ni Reynold
Bigla na lang sa harap ng maraming empleyadong lumalabas ng building at sa tapat ng pamilya Enriquez, tuluyang lumuhod si Reynold sa sementadong kalsada. Umiyak ito ng tuluyan. Nawala ng natitirang pride. Pearl, patawarin mo ko. Patawarin ninyo ko ng mga bata. Marahil ito na nga ang parusa sa akin ng Diyos. Kaya maagang kinuha sa akin ang babaeng pinalit ko sa'yo. Kaya kinuha sa akin ang mga anak namin. Pearl, patawad. Tumingin si Pearl sa lalaki na kaluhod sa kanyang harapan. Kung noong una, akala niya'y mapupuno siya ng galit, ngayon ay tanging awa na lamang ang nararamdaman niya para sa isang taong tuluyang winasak ang kanyang sariling buhay dahil sa kasakiman. Ngunit ang kanyang desisyon ay nanatiling matatag para sa kanyang pamilya. Tumingin si Pia kay Reynold at sa kanyang kakambal na si Pietro. Huwag mo na po kaming guguluhin pa dahil hindi namin ipagpapalit ang daddy namin. Hindi na nagsalita si Pearl. Lalampasan na sana nila ang nakaluhod na lalaki nang biglang abutin ni Reynold ang kamay ni Pearl. Pearl, kahit konting pagkakataon lang. Mabilis na binawi ni Pearl ang kanyang kamay mula sa pagkakahawak nito sa kanya. Tama ang mga bata, Reynold. Huwag mo na kaming guguluhin pa. May sarili ka ng buhay at kami. Matagal na kaming masaya na wala ka. Tapos na ang kwento natin. Matapos bitawan ng mga salitang yon, niyaya na ni Liam si Pearl at sabay-sabay na silang sumakay sa sasakyan. Iniwan nila si Reynold na nakaluhod pa rin sa semento. Umiiyak habang natatanaw ang pag-alis ng pamilyang kailanman hindi niya na muling makakamit pa. Pagdating sa mall, mabilis nilang binalot ng saya ang kapaligiran upang tuluyang makalimutan ang nangyari sa labas ng gusali. Mabuti na lang at mabilis na nalibang ang kambal sa makukulay na ilaw at mga tindahan ng laruan. Naglakad-lakad sila, kumain ng ice cream at nag-enjoy sa pamamasyal. Habang pinapanood nila ang twins na masayang naglalaro sa isang malaking indoor playground, si Luther naman nanatiling tulog at nakasandal sa balikat ni Pearl. Napalingon si Pearl sa kanyang asawang si Liam na nakatayo sa kanyang tabi. Laking gulat niya nang makitang may mga luhang pumapatak mula sa mga mata ng kanyang asawa habang nakatitig sa naglalarong sina Pietro at Pia. Mahal, bakit ka umiiyak? I'm just happy, wife. Sobra lang ako na-touch at masaya dahil sa mga panganay natin. Dahil sa kambal, hindi ko akalain na ganoon nila ako kamahal. Na kahit hindi ko sila tunay na dugot laman, ipinagtanggol nila ako at sinabing ako lang ang daddy nila. Pakiramdam ko, ako ang pinakamayamang lalaki sa mundo. Naku, ikaw talaga. Napakaiyakin mo na ngayon. O punasan mo na yung luha mo. Baka makita ka ng kambal dyan at asarin ka pa naman ngayon kapag lumabas sila sa playground. Natawa na rin si Liam at kinuha ang panyo. Pagsapit ng gabi, masaya't punong-puno ng kwento ang pamilya Enriquez nang umuwi sa mansyon. Habang naghahanda ng hapunan, hindi napigilan ni Pearl na ikwento ang buong nangyari sa labas ng gusali at sa mall sa kanyang biyanan. Naluha ang matandang doktora, labis na na-touch sa katapangan at pagmamahal ng kanyang mga apo. Napakabuting mga bata. Tama lang ang naging desisyon ni na Pietro at Pia. Ipinakita nila ang tunay na pamilya, hindi nasusukat sa dugo, kundi sa kalinga at pagmamahal na ibinigay sa kanila ni Liam. Proud na proud ako sa mga apo ko. Ako rin po, Mama Cristina. Sobra po akong nagpapasalamat na si Liam ang naging katuwang ko. Pagkatapos ng hapunan, dinala na ni Liam ang kambal sa kanilang silid para patulugin. Nag-ayos naman si Pearl ng mga gamit sa kusina nang magpasya siyang sumilip sa kwarto ng kambal para tingnan kung tulog na ang mga ito. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto at sumilip sa maliit na siwang. Doon ay nakita niya si Liam na nakaupo sa gilid ng kama ng kambal habang ang dalawang bata nakakumot na ngunit gising pa. Daddy, marahang tawag ni Pietro habang umaayos ng upo at nakatingin sa kanyang daddy. Oh, bakit hindi pa kayo natutulog ng kapatid mo? Gabi na ya. Gusto lang po namin sabihin sa iyo, Daddy, na ikaw ang best daddy sa buong mundo. Nakangiting sabi ni Pia habang ang kanyang maliliit na kamay humawak sa braso ni Liam. Kahit na alam po namin na hindi ikaw ang tunay naming daddy, ikaw lang ang gusto namin. Mahal na mahal ka po namin ni Pietro. Oo nga po, Daddy. Ikaw lang ang daddy namin habang buhay.
Dagdag naman ni Pietro. Hindi na napigilan ni Liam ang mapangiti ng malawak at agad niyang niyakap ng mahigpit ang dalawang bata. Maraming salamat mga anak ko. Mahal na mahal ko rin kayo. Hindi na nakatiis si Pearl sa kanyang nakikita sa pintuan. Tuluyan siyang pumasok sa loob ng silid na may malawak na ngiti at lumapit sa kama. Aba, may naglalambingan palang nagaganap dito nang wala ko Mommy! Sabay na tawag ng kambal. Mabilis na sumama si Pearl sa yakapan ng tatlo. Nagyakap silang apat sa ibabaw ng kama. Puno ng init at pagmamahal na walang sino mang pwedeng sumira. Ngunit sa gitna ng kanilang mahigpit na yakapan, biglang napatigil si Pietro at itinuro ang kabilang kwarto. Mommy, Daddy, dahan-dahan lang po sa yakap at baka maingay, baka magising si Luther sa kabilang kwarto. Mahirap pa naman po siyang patulugin. Natawa ng sabay sina Pearl at Liam sa pagiging matanda ng pananalita ni Pietro. O sige na, matulog na kayo para hindi magising ang kapatid niyo. Natatawang bulong ni Liam bago hinalikan sa noo ang dalawa at kinumutan ng mga ito. Pagdating sa panibagong silid, pagkasara pa lang ng pinto, mabilis na hinila ni Liam si Pearl para sa isang mahigpit at masayang yakap. Thank you, wife. Maraming salamat sa pagbibigay sa akin ng napakasaya at napakatatag na pamilya. Ngumiti lang si Pearl, binalingan ng kanyang asawa at dahan-dahang dinampian ng isang mabilis, ngunit puno ng pagmamahal na halik sa mga labi si Liam. Salamat din sa iyo, mahal ko. Salamat sa pagiging best asawa at pinakamabuting daddy sa mga anak natin. Matapos ang kanilang sandaling pag-uusap, dahan-dahan silang humiga sa kanilang malaking kama. Sa gitna nila ay ang bunso nilang si Luther na tulog na. Magkabilang panig na yumakap sina Liam at Pearl sa kanilang bunso, habang ang kanilang mga kamay magkahawak pa rin sa ibabaw ng bata, handang harapin ang mas marami pang bukas ng magkasama at puno ng pag-ibig. Nang sumunod na araw, habang nasa opisina sina Liam at Pearl, masinsinang kinausap ni Liam ang kanyang asawa tungkol sa natuklasan niyang kwento sa likod ng galit ng kanilang investor na si Don Gustavo Argiles kay Reynold. Wife, may nalaman ako mula mismo kay Don Gustavo tungkol sa lalaking yun. May malalim at mabigat na pinanggagalingan pala ang galit sa kanya. Ayon kay Don Gustavo, naging walang kwentang asawa si Reynold sa anak niyang si Venice. Binaliwala nito si Venice nung nasa US sila. Tanging pera lang ng anak ni Mr. Argiles may pakailam si Reynold. At ang masakit pa ron, inuubos niya lang ang yaman ng asawa niya sa sugal at karangyaan. Ginamit niya lang si Venice para sa karangyaan. Napailing si Pearl, nakakaramdam ng lungkot para sa babaeng pumalit noon sa kanya. Si Venice ang pinili niya pero ganoon din palang ginawa niya. At ang mas matindi pa roon, huli na nang malaman ni Don Gustavo na may malubha palang sakit si Venice. Hindi nagsasalita ang babae dahil sa takot at ilayo siya sa lalaking yun. Sising-sisi tuloy ang Ginoo na hinayaan niyang anak niya kay Reynold dahil sa pag-aakalang magiging mabuting asawa ito. Gaya ng palaging kwento sa kanya ni Venice noon dahil ayaw ng anak na mag-alala ang ama. Ngunit hindi pala. Paano si Reynold? Hindi ba niya nalaman ang tungkol sa sakit ng asawa niya? Nalaman niya at doon lang daw nagising ang lalaking yun at nagsisisi nang makitang nag-aagaw buhay na si Venice. Pero huli na lahat, Pearl. Kinuha na ni Don Gustavo ang kanyang apo, pati ang labi ni Venice at dito sa Pilipinas pinalibing ang anak niya. Pero sumunod si Reynold. Nalungkot si Pearl para kay Venice. Ang nawalay hindi na maibabalik pa ng anumang pagsisisi. Hindi na lang din sinabi ni na Pearl at Liam kay Don Gustavo na si Pearl ay ang dating kinakasama ni Reynold na pinalayas nito noon upang hindi na madagdagan pa ang mabigat na isipin ng matanda. Pagkalipas ng ilang araw, formal na nagpaalam si Don Gustavo sa kanila. Mr. and Mrs. Enriquez, tuloy na ang pag-alis namin ng apo ko. Formal na saad ng Ginoo habang sila ay kausap. Sa Europe kami pupunta at doon ko na palalakihin ang apo ko kung saan may mga kamag-anak kami doon na tutulong sa akin. Ligtas siya roon mula sa impluensya ng walang kwenta niyang ama. Mag-iingat po kayo roon, Don Gustavo. Sana po makahanap kayo ng kapayapaan doon. Sagot ni Pearl. Laking pasasalamat naman ni Pearl dahil lumipas sa mga araw na hindi na muling nanggulo pa sa kanila si Reynold. Ngunit ang hindi nila alam, sa likod ng kanyang pananahimik ay nagpaplano na pala ito ng masama
Nilamon na ng galit at inggit si Reynold. Ang kanyang prinsipyo ay kung hindi siya magiging masaya, walang sino man na may karapatang maging masaya. Sa Naiya Airport, kung saan nakapila na sina Don Gustavo at ang kanyang apo na si Vince, biglang nabulabog ang buong paligid. Isang lalaking may hawak na baril ang biglang sumulpot mula sa karamihan ng mga pasahero, si Reynold. Gustavo, ibalik mo sa akin ang anak ko. Wala akong karapatang ilayo siya sa akin. Sigaw ni Reynold habang nakatutok ang baril sa matandang Ginoo. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit at desperasyon. Reynold, ibaba mo yan. Nahihibang ka na. Sigaw ni Don Gustavo habang mabilis na hinarangan ng kanyang apo gamit ang kanyang sariling katawan. Sa gitna ng takot at sigawan ng mga tao, ipinutok ni Reynold ang baril. Ngunit sa kabutihang palad, dahil sa panginginig ng kanyang kamay at sa taranta, walang tinamaan sa kanyang mga bala. Bago pa man niya muling maikasa ang baril, mabilis na kumilos ang mga nakaabang na airport police at security personnel. Buong lakas nilang idinapa si Reynold sa sahig. Kinuha ang baril at sinuotan ito ng posas. Bitiwan niyo ako. Anak ko yun. Akin ang batang yun. Pagwawala ni Reynold habang kinakaladkad palayo ng mga otoridad. Tumingin ng malamig si Don Gustavo sa kanya habang inaayos ang kanyang coat. Siguraduhin kong mabubulok ka sa kulungan, Reynold. Hinding-hindi mo na muling makikita ang sikat ng araw. Nang mabalitaan ni na Pearl at Liam ang nangyari, agad nilang tinawagan at kinamusta ang Ginoo. Doon na hindi na nila naiwasang ipaalam ang buong katotohanan. Don Gustavo, humihingi po kami ng paumanhin kung hindi namin nasabi agad. Ang totoo po niyan, ako ay dating kinakasama ni Reynold, ang babaeng pinalayas niya sa gilid ng kalsada nung gabing ipanganak ko ang kambal para lang pakasalan ng anak ninyong si Vince. Narinig ni Pearl ang matagal na katahimikan sa kabilang linya bago sumagot si Don Gustavo na may gulat at labis na galit sa tinig. Ano? May isasama pa pala ang hayop na yun. Pareho pala kayo ng anak kong si Vince na ginamit at sinira ang buhay. Huwag kayong mag-alala, Mrs. Enriquez. Mas lalo ko itong paninindigan ngayon. Sisiguraduhin kong mabubulok talaga sa kulungan ng lalaking yon sa lahat ng kasalanang ginawa niya sa inyo at sa anak ko. Hindi naman inilihim ni na Pearl at Liam sa kambal ang tungkol sa nangyari sa kanilang biological father. Isang gabi, kinausap nila sina Pietro at Pia tungkol sa pagkakakulong nito dahil sa krimen sa airport. Naupo si Pietro sa kama at tumingin kay Liam. Daddy, di ba ang mga masasamang tao po ay dapat talaga sa kulungan? Oo, para hindi na sila makapanakit pa ng ibang tao. Tumingin si Pia kay Pearl at ngumiti ng maliit. Kaya mabuti po yun, Mami, para hindi niya na tayo magulo at hindi niya na masaktan si Baby Luther at ang ibang tao. Nagkatinginan na lang sila ni Liam at napangiti. Mabilis na lumipas sa mga araw hanggang sumapit ang pinakahinihintay na 7th birthday ng kambal. Isang napakabongga at marangyang selebrasyon ang inihanda ni Liam at Pearl sa isang sikat na hotel hall. Ang buong hall na puno ng mga bulaklak, ilaw at mga kaibigan, kamag-anak at mga pamilyang natulungan ng kanilang charity programs. Nang sumapit ang oras para sa speech ng kambal, umakyat sina Pietro at Pia sa entablado, hawak ang mic. Ang lahat ng dumalo, tahimik na nakikinig. Magandang gabi po sa inyong lahat, panimula ni Pietro na suot ang kanyang maliit na tuxedo. Gusto po naming magpasalamat kay Mami, sa lola namin at higit sa lahat kay Daddy. Kinuha ni Pia ang mic, ang kanyang boses ay nanginginig sa emosyon. Daddy, alam po namin na hindi mo kami tunay na mga anak, pero ikaw po ang nagbigay sa amin ng pangalan, ng tahanan at ng pinakamalaking pagmamahal. Ikaw best daddy sa buong mundo. Happy birthday po sa amin at salamat po sa pagiging tatay po namin. Sa ibaba ng entablado, hindi na napigilan ni Liam ang mapahagulgol, maging si Pearl at si Doktora Cristina. At halos lahat ng mga umattend sa selebrasyon napaiyak at labis na natouch sa tapat at malalim na mensahe ng dalawang bata. Mabilis na umakyat si Liam sa entablado at mahigpit na niyakap ang kambal
habang patuloy na umiiyak sa labis na kagalakan. Pagkatapos ng marangyang selebrasyon, kinabukasan, muling dinalaw ng pamilya ang mga mahal nila sa buhay na wala na. Pumunta sila sa puntod ng mga magulang ni Pearl at syempre sa daddy ni Liam. Bagamat nadalaw na nila ito bago ang mismong birthday, bumalik sila para magkwento ang kambal. Lolo, masayang kwento ni Pia sa tapat ng puntod ng daddy ni Liam. Napakasaya po ng birthday namin kahapon. Ang dami pong pagkain at may malaki kaming cake. Sana po nakita nyo kami. Oo nga po lolo, at hindi po umiyak si daddy ha. Umiyak po pala siya sa speech namin. Pagbibiro naman ni Pietro na nagpatawa sa lahat. Nang mapansin nilang nagdidilim ang kalangitan at tila bubuhos ang malakas na ulan, nagpasya na silang mag-impake ng mga gamit. O mga anak, mukhang uulan na. Sa sasakyan na tayo't baka kayo magkasakit. Paalala ni Pearl habang inaalalayan ng kanyang pamilya patungo sa sasakyan. Lumipas pa ang mga taon at ang panahon ay mabilis na naglakbay. Ngayon ang kambal na sina Pietro at Pia, ganap ng 18 taong gulang na mga binata't dalaga na pinalaki ng may talino at kabutihang asal. 4 na ngayon ang naging anak ni Liam at Pearl. Sumunod kay Luther ang kanilang bunsong anak na babae na pinangalanan nilang Liana. Sa kabila ng paglipas ng panahon, ang kanyang biyana na si Mama Cristina na natiling malakas na kasama nila sa mansyon. Masayang nasusubaybayan ang paglaki ng kanyang mga apo at abala rin sa paggabay sa kanila. Araw-araw, ang mansyon ng pamilya Enriquez laging puno ng saya, tawanan at walang katapusang pagmamahalan. Isang gabi, habang naghahanda ng matulog sina Liam at Pearl, biglang bumukas ang pinto. Pumasok ang kambal nilang anak. Hindi na nagtaka pa si Pearl nang makitang naglalambing ang dalawa. Kahit na mga nasa hustong gulang ng mga ito, lumapit ang dalawa sa gilid ng kamat na upo. Gusto lang po naming sabihin na mahal namin kayo, sabi ni Pietro habang yumayakap kay Liam. Si Pia naman ay kay Pearl. Maya-maya, sumunod na rin sa pagpasok sa kwarto ang dalawa pa nilang anak na sina Luther at ang bunsong si Liana na mabilis na sumiksik sa gitna ng kama para sa isang malaking family hug. Nagkatawanan ng buong pamilya habang naglalambingan sa ibabaw ng kama. Bago isa-isang bumalik ang mga bata sa kanilang sariling mga silid, matapos bigyan ng goodnight kiss ang kanilang mga magulang. Nang silang dalawa na lamang ni Liam ang naiwan sa kwarto, humarap sila sa isa't isa sa malambot na kama. Tumingin si Liam kay Pearl nang may malalim na pagmamahal. Lumapit ng bahagya at buong giliw na dinampian ng isang matagal na halik ang noo ng kanyang asawa. Good night, wife. Mahal na mahal kita. Good night, mahal. Mahal na mahal din kita. Ipinikit na nila ang kanilang mga mata at tuluyan ang natulog ng magkasama na may malawak na ngiti sa labi. Natulog silang masaya dahil alam nilang nananatiling matatag at masaya ang kanilang pamilya. Isang pamilya na walang sino mang makakasira dahil sa sobrang pagmamahal nila sa isa't isa. Isang pamilya na nagsimula noon sa isang madilim at malamig na gilid ng kalsada. Ngunit ngayon ay isa ng maningning na simbolo ng isang tahanang tunay na mayaman sa pag-ibig.